Asan yung stand ko? Nandiyan yung stand ko, anak. Babay ako? Bye? Si Ay. Inahan nyo. Inahan nyo. Hi everyone. Ba't nakabaliktad ako? Ba't ganon? Wait lang ha, nakabaliktad ako. Yan. Ay, kakatapos ko lang maligo mga kabarda. Kamusta, kamusta, kamusta? Kakagising ko lang. May mga eksena na naman. Anong eksena nyo? Oh. Ah? Connect daw. Connect? Andun kay kuya. Ayos mamang. Ayan Ate Grace, kamusta Ate Grace? Shout out. Mama Rose, ayan, shout out po. Good evening, Madam Pickles. Ayan, good evening, Mamang Pickles watching from, ayan, Tanhay City, Negros Occidental. Shout out po sa inyo, Ma'am Reyda Oriola. Good evening, Madam, Mama Ribi Enolva. Mega love shout out po. Ayan. Mega love shout out, Mamang, sabi ni Ate Grace. Ayan, good evening, Mamang. Music composer Barda, shout out sa inyo. Ayan, pa-like and share po ng ating live. Ayan, the best 1970. Oh, 'di ba? Ayos lang, Mamang. Kamusta ang issue nyo sa Kalingap? Ate Grace? Improvement, may improvement ba? Good evening everyone. Good evening Mamang Pix. Ayan. Shout out po. So ayun nga, may marami tayong pag-uusapan ngayon mga kabarda. Pero bago natin simulan yan, pa 100 muna tayo, views. Ayan, at pa-like and share na rin ang ating live. Ayan, bago tayo mag-start ng ating reaction ngayong araw na ito. Ngayong gabi na ito, Kalingap. Kalingap na ngayon si Kuya Federico, Mamang. Ay, ganon. Ba't naging kalingap? Oh. Na-demanda kasi, ganon. Kaya siya naging kalingap. Na-demanda, ganon. Pangarap pala niyang pumasok ng kalingap. Talaga to si Thunders. Ayan, Ma'am Belen Silvestre. Marami talagang gumagamit na kaaway muna ng kalingap. Tapos gusto lang pala makapasok sa kalingap. Ayan, matutulog na sana ako. So, nag-live ka. Ayan, Barda Composer, salamat sa'yo. Anak, peram nga yung cellphone ni mami mo dyan. Kape tayo. Kakagising ko lang mga kabarda. Iniwan na ang mga kasama niya at nagkabukuan na sila, wala pa rin pinagbago. Solicit pa rin sila.
'Di ba nakakasawa yung ganong ano, Ate Grace, no? Nakakasawa yung ganong ano. Kami kay Daddy Frankie na kami eh. Ate Grace, kay Daddy Frankie na kami. Meron nga kaming aatenan kay Daddy Frankie sa February. Invited kami ni Daddy Frankie sa February para sa charity. Nagcha-charity kasi si Daddy Frankie. So, ayan, na kay Daddy Frankie kami. Ayan, pa-like and share po Ayan, pa 100 muna tayo. Yes, kasi kaibigan naman talaga namin si Daddy Frankie ever since. Kami kami yung mga unang defender ni Daddy Frankie, 'di ba? Kami ni Ballpoint Man, kaming dalawa. Talaga ever since defender na kami. Kaya kumbaga, ano, kamustahan, ganyan. Hindi nawala yung connection namin kay Daddy Frankie. Lagi nga si Sir BPM sa kanila eh. Oo. Kasi malapit lang naman. Pangasinan, Tarlac to Pangasinan, napakalapit. Kaya nga sabi ko kung malapit lang ako, Diyos ko. Oy, shoutout pala sa J Mystic Official. Ayan, shoutout sa inyo J Mystic. And of course, ayan, shoutout din pala sa Barda Royal Squad, Barda Barda Elite. Ayan, shoutout sa inyo. Barbinatics, David Troops, ayan, shoutout. And of course, mga Team Daddy Frankie, ayan, shoutout sa inyo. Binabanatan nga ni Sir BPM si Sangkay eh. Ganon. Actually, nakakapagod din kasi yung toxicity, no? Sis? Ikaw, sis, hindi ka ba nagsasawa sa toxicity dyan, Ate Grace? Nakasawa rin, di ba? Marilo, ayan, Parinas. Good evening, madam. Musta na po? Ayan, naabutan ko ang live nyo. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, pasensya na at medyo napaaga yung live natin kasi marami akong trabahong tatapusin. Kakagising ko lang actually. Natulog na ako alas 8 ng umaga para lang matapos yung mga dapat kong tapusin. Diba? Grabe, no? Alas 8 ng umaga. Then nagising ako kanina mga 5. 5, sorry. Mga 6 pala, 6. Ayan, sarap pag sasapakin ang toxic na mga fan. Sabi ni Music Barda Composer. Nako, alam nyo, wala na bang wala na bang bago? Wala na ba latest? 'Di ba? Wala na ba bago mga kabarda, 'di ba? Ba silang bagong diyan, hanash diyan? Wala na ba silang bagong ulit-ulit na lang? At iba't iba nga ang saloobin ng mga netizen ng mga Barda supporters, no? Iba't iba nga ang sinasabi ng mga Barda supporters. Merong mga nagagalit, merong mga no matter what happened, Barda pa rin, 'di ba? Kasi hindi naman talaga, sa totoo lang mga kabarda, sabi ko nga sa inyo, yung mga kakala sa Barda, hindi totoong Barda yan. Nandito lang sila kasi masyadong, eto kasi yung masakit na reality. Masyadong maraming nag-i-invest or invested sa personal na buhay ng Barda, 'di ba? Sa personal na buhay ni David, ni Barbie. Well, hindi naman natin mawawala 'yon. Pero sabi ko nga, know your limitations. Okay, may paparinig ako sa inyo Isa itong for reminders purposes. Kasi ang mga basher invested na yan invested na yan sa paghahanap ng ibabato, nakasiraan ng mga dati nilang sinusuportahan, okay? Or dating mga artista. Kasi ganyan yung mga bitter pagka sila nasaktan. Mga bitter pagka sila pero in the end of the day, think of it, 'di ba? Ikaw din ang lumabas na toxic. Hindi naman actually Barda ang nagpa-toxic sa buhay mo Ikaw ang pumili niyan dahil ikaw ang gumagawa niyan.
'Di ba? Tayo ang gumagawa nun. Kaya nga sabi ko sa inyo ako no matter what happen, kahit ilan na lang tayo rito, Barda pa rin ang pipiliin ko. Kasi bakit? Barda ako naging masaya 'Di ba? Barda ako naging masaya. And walang makakapagbura noon. Na isang araw sa buhay ko pinakilig ako ni David Licauco at ni Barbie Forteza. Pinaramdam niya sa akin na bata pa rin ako. 'Di ba? May kiliti ka pa rin sa katawan. 'Di ba? Ganun 'yun. Kasi ang dami message sa akin, "Mamang, ang dami nang bumaba ng barko, Mamang, ang dami ng ano." Ano bang bago ron? Ano bang bago ron, 'di ba? Ano bang bago sa pagbaba ng iba pagka may mga issue, 'di ba? Wala namang bago ron, mga kabarda. Hindi na bago 'yon. Tapos pagka nandiyan na ulit ang barda, magbabalikan kasi kinikilig ulit, 'di ba? Wala nang bago ron. May paparinig ako sa inyo. Kasi ito isa rin tong issue regarding kay Skaz Takli at kay Jonah na pinag-uusapan ngayon. Kay Joanna ng Bini at Skaz Takli na di umano may rumors na sila na daw at nagtatago daw sa publiko. Napilit pinapakailaman din ng ibang tao, 'di ba? Pilit pa ring pinanghihimasukan ng ibang tao. Pilit pa rin nag-i-invest yung mga tao doon sa relasyon na wala naman silang totally kinalaman, 'di ba? Or wala naman silang kumbaga nag-i-invest kasi yung iba na mga basher. Nag-i-invest sila, ginagamit nila yon for what? What do you think? Ako na ipaprangkahin ko na kayo. Kaya sila nag-i-invest. For example na lang lahat na may channel na negative channel like Jim Barda, Jim Panot, sorry, hindi na pala siya Barda. Like Jim Panot, like Pinote, like Celebrity Hub. Bakit nila pinipiling mag-invest ng toxicity sa channel nila? Kasi alam nila na isa sa mga toxic ang number one. Okay? Ang number one na ini-entertain ng mga tao. Toxicity. Totoo yan. Kasi mas na-curious sila sa toxicity. Ano bang chismis, ano bang lumabas na toxic na naman ngayong araw na ito. 'Di ba? Kaya mas maraming pumipili na mga content creator na pinipili ang pagiging toxic. 'Di ba? Kesa rather than sa magpasaya. Kasi ang hirap, sa totoo lang, napakahirap magpasaya. Itong ginagawa ko, napakahirap ng part ko Napakahirap ng part ko na pasayahin kayo. Napakahirap. Kasi ang pinakang mahirap na parte na gawin ng isang tao ay magpasaya ng ibang tao. Totoo yan, legit yan. Kaya nga sabi ng mga komedyante, sabi ng mga komedyante like Vic Soto, like Jose Manalo, like Vice Ganda, like Dolphy, like Babalu, no? Ang pagiging komedyante, ang pagpapasaya ng tao ay isang uri ng art na pinakamahirap gamitin. Kasi hindi lahat ng tao kaya magpasaya. Tama, mali, 'di ba? Pero ang mang-inis ng tao, humanap ng kaaway, napakadali. Manira ka lang ng tao, marami ng buwisit sa'yo. Manira ka lang ng isang personalidad, marami ng galit sa'yo, marami ka ng kaaway. 'Di ba? So, wala nang bago ron. Ito nga merong isang rito, isa sa mga sikat na content creator sa Facebook na nagbigay ng komento dito sa mga ganitong klase ng rumors, okay? Malalim. Naka 1.2 million na ito kasi napakinggan ko din to Isa rin akong followers nito ni TPC nga pala.
kung kilala nyo si TPC, okay, isa rin po yan sa mga nakilala ko na rin in person na mga vlogger. Okay, sa mga events, ayan, nagkakasama kami sa mga events pagka naiimbitahan kami sa mga vlogging gathering, ganyan. Mga vloggers. So, nai-invite din naman tayo at marami tayong nakikilala na mga vlogger din na iba. So, eto, pakinggan natin to. Matino na nga ba si Castakli, di ba? May chance na basura nga siya talagang tao at tama yung judgment niya sa kanya. Ang sa akin lang, yung may nag-message sa atin sa page, no? Sabi na dito, TPC, opinions naman dito. Hindi opinion, opinions. Gusto niya akong tumaldal na marami dito. No? Tapos nag-send siya sa akin na Reddit link. Ang sabi dito sa Reddit link, addressing the elephant in the room, Bini Joanna and rapper Castakli sparked dating rumors after they uploaded separate photos on their respective IG accounts. Tapos may ilang mga pictures dito na naka-question, no, na kung nasa relasyon ba si Castakli at si Bini Joanna. Oh my God. Oh my God. I don't give a shit. Tapos pahabol niya, opinion mo sa mga matitinong babae na ang hilig sa lalaking red flag. Kumbaga may judgment na siya dito, no? Ito opinion ko dito mga pre, no? Live your fucking lives, pre. Mamuhay kayo sa sarili nyong buhay. Explore nyo yung sarili nyong relationships. Huwag kayong maging sobrang invested sa buhay ng mga celebrities, tol. Posibleng may impression tayo sa kanila na masama at mabuti base sa mga gusto ipakita sa atin ng PR team nila, di ba? Or base sa mga piniling isiwalat sa kanila ng mga tao na saktan nila. Posibleng meron tayong sobrang samang impression o sobrang buting impression sa mga tao. Pero at the end of the day, hindi natin kilala yung mga taong to. Hindi natin alam kung anong klaseng tao sila. At para sa akin, para questionan yung mga personal choices ng mga to, no, kung totoo man na may relasyon itong si Bini Joanna at rapper Castakli, why are you so invested in this shit, bro? Sobrang weirdo lang. Kumbaga, live your lives, pre. Itong mga taong to, kung gumagawa man sila ng pangit na desisyon sa buhay, journey nila to, pre. Journey nila to para mas makilala pa yung sarili nila. O kaya naman, baka hindi natin alam, di ba? Baka yung mga involved na tao dito sa mga hinuhusgahan nating relasyon na to, merong mga growth na hindi natin nakita. Kasi, bro, at the end of the day, hindi natin alam. Pero itong mga taong to, they're just people, pre. Nagkataon lang na yung mga mistakes ng mga tao sobrang highlighted kasi nga nakatapat sa kanila yung camera most of the time. Or yung mga mistakes sila na sobrang itinatago dahil nga nakatapat din yung mga camera sa kanila most of the time. Pero para maging invested sobra sa relationship ng mga taong hindi natin sobrang kalala, parang ang weirdo nun, tol, no? Isa kang weirdo kung heavily affected ka sa mga ganitong klaseng shit. Pero ito lang siguro talaga yung downside ng pagiging public figure, no? Kumbaga, ang upside ng buhay ng pagiging public figure, no? Nasa iyo lahat ng attention. Kumbaga, sobrang interesado ng mga tao sa'yo. Kaya pag may i-release ka or magkakaroon ka ng proyekto, di ba? Nasa iyo ang attention. At ang attention is currency, mga pre, no? Pag may mga matang nakatingin sa'yo, nandiyan ang monetization, nandiyan ang partnership, nandiyan yung brand deals. May perang kaakibat, yung mga matang nakatingin sa'yo. Pero ang downside lang talaga, no? Di ka pwede magkamali. Di ka pwede magkamali kasi yung mga pagkakamaling nagagawa sa buhay ng ibang tao na pwede silang maghilom privately, pag sa'yo nangyari, di ba, na may nakatutok na camera sa'yo, madalas parte na yan ng personality mo. Kumbaga, ikaw na yan. Hindi ka nahuhusgahan base sa kung sino ka bilang isang buong tao na nagkakamali at posible pa rin mag-grow. Huhusgahan ka, base sa pangalan mo na may nakakabit na mali na mga taong hindi mo naman nakaka-interact fully. Yeah, ito yung downside ng kasikatan. Kaya naiintindihan ko rin naman. Pero bilang isang tao na nagkaroon na ng glimpse sa kung sino yung mga tao in the industry, minsan hindi nyo sila kilala, pre. Yung mga taong tingin natin matino, minsan sobrang gago pala, diba? At yung mga taong ang alam natin kupal talaga, no? Posibleng may growth na pala na naganap sa buhay nila na hindi natin alam, no? Kasi minsan hindi naman na nila pinipilit ipakita sa mga tao, no? Kasi ang fake na ganun. Kumbaga, ang changes ay nangyayari inward pag totoo. Hindi sa sinasabi ko matino na nga ba si Castakli, di ba? May chance na basura nga siya talagang tao at tama yung judgment niya sa kanya. Ang sa akin lang, huwag ka na maging invested sa mga ganitong klaseng shit kasi pre, kadiri. Ang pangit, pre. Parang tanga. Mabuhay ka na lang, no? Gumawa ka na lang din ng sarili mong desisyon, di ba? Pumasok ka sa mga relationship at mag-function ka bilang tao. Yun ang best na pwede mong gawin sa buhay mo at hindi na para makinig ng opinion tungkol sa relationship ng mga celebrities. Oh my God! Yun lang naman mga pre. Sheesh. Tapos may ilalim sila palang kanta, no? Oh, ayan na. Kung mapapansin nyo mga kabarda, ito yung mga typical na lagi natin sinasabi, no, no matter what happen, real or real, 'di ba? Nandiyan tayo as supporter because you know why? Kasi
alam natin from the very beginning, alam natin from the very start na merong Jack Roberto, si Barbie, na merong Kisen, si David. Nagkataon lang na nagkaroon kayo ng investment sa personal relationship or personal na buhay ng Barda just because nalaman nyo na single sila. 'Di ba? Na single sila. Pero in the end of the day, after this tong mga naglalabasan regarding kay David, regarding kay Barbie, in the end of the day, yung mga mata na nasa kanila para punahin yung mga pagkakamali nila, punahin yung mga ginagawa nila daily basis, it's a part of the social media platform. Pera. This is what I'm talking about from the very start. Pera, dahil sa, di ba sinabi ni TPC, parehas kami ng perspective pagdating sa ganitong klase ng mga issue. Di ba? Oo, kasi bakit natin kailangan na maging affected? Bakit kailangan natin i-bash pag may nagawang or may lumabas na issue or nagawang mali si Barbie Forteza, let's say, or pag may nagawang mali si David Licauco, ba't kailangan natin maging toxic? I mean, mag-invest sa toxicity. Diba? Yung mga iba, automatic, alam na natin yon. Just because of monetization. Just because of engagement. Like yung sinasabi natin dito sa live, sinasabi nyo dyan sa comment section, sinasabi nila embracing, di ba? Huwag nyo nang panoorin kasi yung mga yung mga toxic, 'di ba? Kasi ang masama niya naka-follow pa kayo, 'di ba? Nanonood pa rin kayo just because gusto niya ng toxicity, 'di ba? Just because siguro mas nagmamatter sa inyo yung mga taong nag-iinvest sa toxicity, 'di ba? Which is very wrong. 'Di ba? Ayan, Mampi, may bagong photo na naman. Yes, nakita ko na nga, 'di ba? Nakita ko na. And sabi ko nga, ano bang bago ron? Ano bang bago? Ano bang bago sa Alex and David Licauco issue? 'Di ba? Anong latest doon? Wala naman latest doon eh. Still the same issue. It's still old issue na sinasabi natin, 'di ba? Na always natin sinasabi na, 'di ba? Hindi yan ang nagpapagalaw sa Barda community. Hindi David Alex issue ang nagpapagalaw sa Barda. Hindi yan ang nagdala sa inyo rito. Hindi yan ang hindi si Alex Manalang or si David Licauco ang sinuportahan nyo. Remember, ang sinuportahan nyo rito si David at si Barbie. Common sense. Common sense. 'Di ba? If you want na maging positibo sa mga bagay-bagay, 'di ba? Bakit mo iintindihin yung mga ganyang alam natin, they invest negativity just because of money. Kasi mas malaki ang pera. Ako kung tutusin ko ibabash ko si David dito. Kung magbibigay ako ng mga negatibong komento regarding kay David, kaya ko eh. Kung magbibigay ako ng negatibong komento kay Barbie, kaya ko eh. Pero hindi ko pinipili. Kahit alam kong maraming views yan. Kahit alam kong maraming matutuliro. Alam kong maraming manonood. Alam kong kikita ako. You know, bakit hindi ko ginagawa? Or bakit hindi ko... Kasi hindi naman ako ganong tao. Hindi ganon ang personality ko. At hindi ako ganong klase ng content creator. Diba? Hindi ako ganong klase. Hindi ganon ang mentality ko. Hindi ganon ang pinupurso ng na ito, channel na ito. Positivity ang inaano ko rito. Dahil suportado ko si David at si Barbie. No matter what happened. Diba? Kaya nga sabi ko, Barda ako, 'di ba? Hanggang matapos ang Barda, 'di ba? Pag sinabi nilang wala ng Barda, it's time na magpaalam tayo, 'di ba?
Pero as long as wala pa naman binabanggit na ay wala na pong barda, wala na kayong aabangan sa barda, so be it, di ba? Saka tayo magsabi na ay okay lang. Importante, hindi alam natin sa sarili natin, hindi natin pinili maging toxic. Di ba? Hindi natin pinili kayo ba? Proud kayo na sabihin mo sa apo mo, sa mga anak mo, sa mga magiging kaapo-apo mo na, ay apo, ay anak. Alam mo ba noon sa social media, naku, basher ako ni ano. Alam na sabihin mong gano'n, di ba? In the end of the day, sabi nga, masaya ang barda. And hindi sila affected at all. Kasi nga kayo lang ang affected. Some of you are affected kasi nga nag-i-invest kayo sa isang klase ng relasyon na negatibo. Na negative. Bakit yung barda relationship ba negative ba siya? Hindi, positive siya. Kaya nga maraming nagkomento doon sa video, sa photos na kumakalat. Maraming nagkomento na ang iba, ang sinasabi ng ibang fans ng barda na grabe raw yung panggagamit ni Alex kasi yung video daw ay hindi naman daw galing kay Maggie. Kasi may mga nag-research Hindi naman daw galing kay Maggie. Hindi naman daw galing sa kapatid ni Daniel. Okay? Ngayon, kasi pinapalabas daw nung mga nag-upload na galing daw di umano sa kapatid ni Daniel yung photos or yung picture, yung video. At makikita, napanood ko dun sa video, makikita dun sa video na talagang, sabi nga nung mga barda fans, ibang barda fans, is, ba't alam, napatingin daw si Alex Manalang dun sa video, dun sa nagkakamera. So, ibig sabihin, sabi nga nung mga barda fans, is parang scripted, parang raw, nakatanim na yung camera. Kasi all of a sudden, sila lang yung kinunan. At wala raw post yung kapatid ni Maggie, wala raw post yung si Maggie sa kanyang account, okay, or any accounts. Wala daw post na ganong video. Na pinapalabas ng mga basher na nanggaling daw kay Maggie. Okay, so hinanap ng mga barda fans kung totoo. So, hindi pala, wala pala daw post. Ayon sa mga barda fans, wala daw post. Okay, so ngayon, ang hinala nila is nakatanim talaga. Yung mga ang expectation ng iba or rumors ng iba, sinasabi ng iba is expected na daw ni Alex na may nagbi-video sa kanila. Kaya raw tumingin doon sa camera. Kasi napatingin siya doon sa camera Kahit ako napansin ko yon ng bahagya. Oo nga no. Ba't siya napatingin doon sa camera? Parang alam niyang may kumukuha sa kanila. 'Di ba? So parang ang sinasabi nga ng mga barda fans na set up kasi parang gusto, sabi raw nung mga iba, sabi nung iba is parang gusto raw pumapel nitong Alex Manalang sa sa poder or sa sa side ni Barbie or kasi marami rin nang babash kay Barbie di umano na kaibigan nitong Alex. Na ginagamit daw si David ni Barbie. In the first place po, si Barbie na yan. Si David na yan. Okay? And dun sa part ng gamitan na sinasabi, it's a part of part of showbiz yan. Okay, walang gamitan na word sa sa tawag dito sa showbiz na na parehas niyong ginusto. Okay? Parehas nilang ginusto yan na magka-love team sila. Parehas nilang ginusto yan na sumikat or umingay yung pangalan nila. Okay? Ginusto nila yan. Okay? So, wag po natin sabihin na ginamit lang ni David si Barbie, ginamit lang ni Barbie si David. Wag pong ganun. Okay?
Yung critical thinking na lang, okay? Palawakan natin. Kasi in the end of the day, mga kabarda, yung toxicity, hindi na mawawala sa showbiz yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas always kung sinasabi sa inyo, be ready, be ready. Kasi hindi lang naman ngayon yan mangyayari, maraming beses yan. Oh. Ang dong yan nga ngayon, may issue, di ba? May issue ang dong yan ngayon. Oh. Actually, gusto ko nga siyang itapik eh. Di ba? Oo, that's a business partnership. Nasa show business, kaya nga business, show business. Okay? Basta ako, 100% kung sasabihin sa inyo, no matter what happen, barda ako. Susuportahan ko si David, susuportahan ko si Barbie.